Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Check na araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo sa DZRH Radio, Digital TV at social media platform. Sa ating pagpapatuloy ng pagdiriwang ng Workers' Month, bibigyang pansin naman natin ngayon ang kalusugan ng isip. Isang aspeto ng kalusugan na madalas hindi na pag-uusapan sa lugar ng trabaho. Kahit saang larangan, ang kalusugang mental health ay isa sa mga dapat na pangunahing usapin para sa ating mga manggagawa. Ang mga problema sa mental health ay nagmumula sa excessive workload, long hours, lack of support at toxic work environments. Dahil sa mga ito, ang resulta ay stress, anxiety, depression at burnout ng ating mga manggagawa at tiyak na nakakaapekto sa kanilang well-being at productivity. Ang pagbibigay suporta at atensyon sa mental health ng mga manggagawa ay mahalagang responsibilidad ng lahat, kabilang na ang mga kumpanya. Kaya naman kasama natin ngayon si Professor Michael U. Jimenez, isang suking eksperto ng Health Check Plus para pag-usapan ang isyung ito. Magandang araw po sa inyo, Professor Mike. Magandang araw sa inyo, Teacher Ellie, at magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig natin, ang mga health checkers sa buong mundo. Professor Mike, simulan na po natin ang ating kwentuhan. Bakit po ba mahalagang pag-usapan ang mental health sa trabaho? Hindi po ba ito personal na bagay lang? Nako, Teacher Ellie, mahalaga talaga na pag-usapan yung tungkol sa mental health kapag nagtatrabaho. Usually, pag nagtatrabaho tayo, di ba, ginagamit natin yung katawan natin, yung kamay, yung paa, no? At syempre, para maigalaw ang paa, para maigalaw ang kamay, para gumana tayo, kailangan okay yung ating control system or control center, which is yung ating mind. So, kapag maayos ang ating kaisipan, yung galaw natin naapektuhan. Kaya mahalaga talaga na pag-usapan natin itong bagay na to, yung alagaan ang mental health ng mga empleyado, ng mga manggagawa para maganda ang productivity at maganda rin ang performance, pati na rin laging ligtas. Salamat po sa reminder na yan, Prof. Mike. No? So ngayon naiintindihan na namin kung bakit nga ba mahalaga itong usaping ito. Prof. Mike, sa inyong experience at sa inyong practice po, ano po ba ang kadalasang mental health issues na i-encounter ninyo sa ating mga workers? Nako, maraming mga mental health issues. Minsan nga sa sobrang dami, pati yung mga workers nalilito na. Sasabihin nila, ano ba ang uunahin ko dito? Bakit? Kasi minsan, yung una nilang iniisip, yung trabaho mismo. Merong mga problema sa trabaho. Ang dami-daming gagawin. Hindi mo pa tapos yung isang task, meron na naman paparating. Isa pa lang yun trabaho pa lang. Nandyan pa yung katrabaho. At minsan, yung katrabaho na hindi nakakatuwa, nakakaapekto na naman sa mental health. At syempre, kahit may trabaho tayo, dala-dala pa rin natin minsan yung mga challenges na nangyayari sa loob ng bahay, sa pamilya. Kaya minsan, naaapektuhan din yung trabaho. At syempre, wag nating tanggalin na minsan, nandyan pa yung problema sa sarili mismo. Masakit ang likod, masakit ang katawan, hindi makapokus. So yung apat na aspeto na yan usually ang pinanggagalingan ng stress ng mga manggagawa. Una, yung mismong trabaho. Ikalawa, yung kasama sa trabaho. Ikatlo, yung mga problema sa pamilya. At ikaapat, yung mga dinadala ng sariling tao. Yung tao, yung mga problema na binibitbit niya, na minsan nabibitbit niya sa kanyang trabaho.
Alam niyo po, Prof. Mike, I'm sure marami po sa ating mga nakikinig at nanonood ay nakarelate, no? Dun sa mga binanggit ninyo, lalong-lalo na sa tanong na, ano nga ba ang dapat na unahin ko, no? Kasi tama po kayo, no? Talagang itong apat na mga bagay na ito ay minsan nagsasalawit na, hindi mo na alam Oo, nako. unahin. Totoo po yan, no? So, Prof. Mike, iisa-isay naman po natin ito. Pero ako po ay curious, ano po ba yung mga usual or dapat na gawin para maiwasan yung mga ito? Or pwede pa nga bang iwasan itong mga issues na nabanggit po natin? Oo nga, Teacher Erin. Nako, para sa ating mga health checkers, lahat ng bagay ginagawa na natin, di ba? Mga health checkers para hindi tayo nasi-stress. Kaya lang, nandyan talaga yung stress. Bahagi talaga yan ng pagtatrabaho natin. Parang wala pa akong nakausap na empleyado o manggagawa na nagsabi na ang ganda ng trabaho ko. Wala akong stress. Kaya para po sa mga health checkers, bahagi po yan at kailangan po nating tanggapin at kailangan kilalanin natin na merong stress. Kaya naman, ano nga ba ang dapat gawin sa stress na to? Dapat alamin natin kung saan nanggagaling yung stress. Kanina nga, nabanggit ko, no, na merong iba-ibang pinanggagalingan. Trabaho, katrabaho, sarili, tsaka bahay. Kung isa lang, yung work lang, means medyo okay ka pa, pero inagsabay. Mahirap na nga trabaho, yung katrabaho mo, nagtalo pa kayo, nag-away pa kayo. Minsan, mga health checkers, di ba? Okay lang sana na nagtatrabaho ka, kaya lang pag yung boss mo, yung supervisor mo, parang hindi mo kasundo, tapos ang daming tinatambak sa'yo, hindi ka pa pinakikinggan, ay nako, sana masaya ka, kaya nang hindi ka nagiging masaya dahil nga walang communication, walang open communication sa iyong mga kasamahan sa trabaho. Alam niyo po, Prof. Mike, tamang-tama po yan at na-open up natin dahil sa mga boss. Dahil meron pong nagtatanong ditong isang health checker, Prof. Mike, sa tingin daw niya, ang kadalasang source ng mental stress ay ang mga boss sa opisina. So sa mga kumpanya na wala pang mental health program, ano po ang maaari nilang simulan kahit na simple lang po? Ang pinakamagandang simulan ng mga wala pang health programs, una po muna, alamin po. So, kausapin po ang mga empleyado, kumustahin sila, yung kumustahan. Kumusta kayo? At kumbaga, magsasabi sila kung ano man yung mga parts na nahihirapan sila. Kasi yun naman po ang pinakamahalaga. Nako, I'm sure yung mga health checkers natin, kahit may stress sa trabaho, for as long na meron kang boss, meron kang kasama, meron kang ka-teammate na alam mong nakikinig sa kahit gaano ka-stressful na trabaho, malaking bagay na yon. Minsan kahit hindi masolve yung problema, basta napapag-usapan ninyo. So, susunod naman dun talaga na masosolve na din yung problema. So again, yun ang unang pwedeng gawin. Umupo, pag-usapan, ano ang nakaka-stress sa inyo. O kaya naman, pwede din gumamit ng mga tools na tinatawag. Kumbaga, di ba, para malaman natin ng temperature ng tao, gumagamit tayo ng thermometer. Para malaman natin yung BP, nako, di ba, marami nang mataas ang BP dahil sa stress. Gumagamit ng sphygmomanometer. So ngayon, para malaman kung nasa-stress ang mga tao sa kumpanya, dapat meron din ganyan. Walang thermometer, walang BP para malaman ng stress. Pero merong pwedeng sulatan or pwedeng test na ibigay sa kanila para kahit papaano malaman kung ano ang level ng stress ng mga tao doon sa kumpanya. Yun po pala yun, Prof. Mike, no? At tama po kayo kung ang temperatura at mga BP natin ay pwedeng i-check, no? So, kailangan ay maaari ring i-test, no? At tignan natin ang kalagayan ng ating mental health. So, patungkol po dun sa test na nababanggit ninyo, Prof. Mike, meron po bang regular na evaluation or recommendation for evaluation ng mental health ng ating mga manggagawa? Kung sakali po ay gaano po kadalas dapat itong ginagawa? Meron tayong ginagamit ng mga tools kung ang pag-uusapan ay tungkol sa mental health. Nandyan yung tinatawag na PHQ-9. Yun ay para malaman kung gaano ka taas or kababa yung mood ng tao in terms
of depression. So una yan, PHQ-9. Ikalawa, nandyan ang GAD-7. Yung ikalawa na to na tool, ang GAD-7, malalaman naman yung level ng nervyos ng mga empleyado. At syempre, nandyan din yung tinatawag na ikatlo, ang DASS-21 para malaman din yung level ng depression or anxiety or stress ng mga empleyado. Kapag binigay itong mga to, kahit papaano magkakaroon tayo ng idea na, ang mga empleyado pala dito, mostly ang tataas ng score sa stress. Bakit kaya? So mula dun sa numero, aalamin natin yung bakit. Parang pag may lagnat, merong lagnat. Bakit kaya? Mataas ang BP. Bakit kaya? Ang taas ng kolesterol. Bakit kaya? At ngayon, ang taas ng stress. Bakit kaya? Ang numero ang magbibigay sa atin ng signal na, something is wrong. And something needs to be addressed. Mike, dito po sa mga tools na nabanggit ninyo, no, yung PHQ-9, GAD-7 at DASS-21, napaka-interesting po ng mga nabanggit ninyo sa mga tinetest ng mga ito, no? At ano po yung mga maipapayo ninyo, Prof. Mike, kung sakali sa ating mga employers, kung nakikita na po nila na medyo hindi maganda yung mga numero dito sa mga test na ito, ano po yung ma-advise ninyo, liban po sa nabanggit na natin kanina na kailangan kausapin ang ating mga manggagawa or mga employees? Oo, no, kapag nakita nyo na po na mataas ang score sa kumpanya, lalong-lalo na, no, meron pang isang tool, yung tinatawag na Perceived Stress Scale or PSS. So, malalaman kung ano ang level ng stress ng mga tao. At tandaan po natin, mga health checkers, kumbaga ito pong mga tool na ito, yung mga nabanggit po namin ni Teacher Ellie, yung mga tools na yan po ay hindi ginagamit para mag-diagnose na, eto ang sakit mo. Ito po, mga health checkers ay ginagamit lang para masukat yung level ng depression, anxiety, tsaka stress ng mga tao. And kapag nakita po na mataas ito, ang next na tanong po ay, ano ang naapektuhan dahil mataas ito? Kasi kung sobrang taas, naapektado na yung pang-araw-araw na pamumuhay ng tao, kailangan na po natin gawin ang next step, ang referral. Referral sa mental health professional. Referral sa doktor. Referral sa counselor. Sa psychologist. Sa psychiatrist. Wala pong problema kung tayo po'y nalulungkot. Pero kung nalulungkot tayo at hindi na makakain, hindi na makatulog, hindi mo na ma-enjoy yung dating panonood mo ng mga pelikula or pakikinig mo ng music, baka kailangan nang magpa-check up. Walang problema kung ninenervyos tayo. Pero kung ninenervyos po kayo, mga health checkers, na hindi na kayo makakain, hindi na makatulog, at syempre, apektado na ang inyong mga trabaho, panahon na para kayo ay i-refer sa mental health professional. So, yun ang pwedeng gawin kapag nakita na napakataas at apektado na ang pamumuhay ng ating mga health checkers sa kanilang trabaho. Napakagandang reminder yan, Prof. Mike, no? At alam niyo po, Prof. Mike, marami po sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon ay maaaring nagche-check ng kanilang sarili, no? Ano po yung mga advice ninyo na mga sintomas o mga signs na pwede naming bantayan, no? Na kung na-feel na namin ito ay baka kailangan na naming magpatingin o kaya magpa-refer sa mga mental health professionals na nabanggit po ninyo. Oo nga, no, Teacher Ellie, para sa ating mga health checkers na nakikinig, paano nyo po malalaman na medyo kailangan ng magpa-check up or nakararanas kayo ng sintomas? Nako, sa mga health checkers natin, sabay-sabay po nating hawakan ang ating noo. Parang yung ginagawa ko ngayon. Hawak ko ang noo ko, mga health checkers, tapos tanungin ang sarili, mabagal ba akong mag-isip? Yan. Hindi ba ako nakaka-focus? Yan po ang mga itatanong natin.
Nag-iisip ba ako na saktan ang sarili ko? Yan. Nag-iisip ba ako na saktan ang ibang tao? So yan po, no? Yan ay mga sintomas ng depression. Pero hindi kaagad natin masasabing may depression. Sintomas lang po 'yon. Ngayon, lipat po tayo dito sa ating dibdib. So kanina hawak natin ang noo natin. Ibig sabihin kung paano ka mag-isip, pwedeng yan ang magsabi sa iyo na kailangan mong bigyan pansin ang iyong mental health. Ikalawa, hawak tayo sa ating puso kasi emotions. So tanungin nyo ang inyong sarili, no? Yung mga bagay na dating masaya ko, nakakapagpasaya sa akin. Pakikinig ng music, pagbabasketball, paglalaro ng Dota, o kaya yung na-enjoy ko yung trabaho ko, na-enjoy ko pa ba? O baka hindi na. So, tingnan nyo po, masaya pa ba ako? O malungkot na ako? At yung lungkot ko, naka-apekto na ba sa akin? So, yan titingnan natin dito sa ating chest. So, una, mabagal na ba ako mag-isip? Ikalawa, malungkot na ba ako? And ikatlo, i-reach out po natin ang ating kamay. Pag naka-reach out ang kamay, yan po ay yung energy level. So, may energy pa ba ako o wala na akong energy? Ang haba na ng tulog ko, pero paggising ko, pagod pa rin ako. Aba, baka meron tayong ibang problema. So, again, yung ating iniisip, ang nararamdaman at ang ginagawa natin, yan ang oobserbahan ninyo. At ang pinakahuli, kung paano kayo makipag-usap or makitungo sa mga tao sa paligid ninyo. Ikaw ba yung tipo ng tao na nagugulat ka na lang kasi parang dati okay ka pero ngayon ang tindi, bigla kayong nagagalit, bigla kang naninigaw, bigla kang nagmumura, bigla kang nanunumbat. Tapos pag humupa na yung galit mo, sabi mo, bakit ganun ako sa mga taong nakapaligid sa akin? Yung katrabaho mo, pati katrabaho mo nagugulat, no? Hindi naman siya ganyan dati Bakit kaya ngayon parang lahat tayo inaaway niya? Yan. So pwedeng ikaw ay agresibo, palaban, o kaya ikaw ay paatras. Ano yung paatras? Ayaw mo nang kausapin yung mga tao sa inyong kumpanya. So obserbahan po natin kung paano tayo mag-isip, kung anong nararamdaman, kung anong ginagawa, at kung paano makitungo sa ating kapwa. Prof. Mike, napakaganda at napakadinaw nung mga nabanggit ninyong mga sintomas na kailangan naming bantayan. Alam niyo po, Prof. Mike, napakarami pa naming natatanggap na tanong, kaya huwag po kayong bibitaw. Ipagpapatuloy natin ang kwentuhan kasama pa rin si Professor Michael U. Jimenez pagkatapos ng ilang paalala. Wellness tips, susunod na. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mga health checkers, for more kalusugan episodes ng Health Check Plus, visit our Facebook and YouTube channels. At para naman sa kalusugan tips, check our TikTok account.